Good morning mga bros, mga manoy. Isang maganda at mapagpalang araw na naman uli sa atin lahat. Napakaganda ng panahon ngayon. Friday, February 1st. Kahapon medyo nag-uulan-ulan kasi kaalis lang ng isang storm. Bali, nag-uulan dito nung Wednesday, Thursday yata yun. Anyway, ngayon maganda panahon, pero bukas umpisa na naman uli ng ulan kasi merong parating na second set ng storm. Kaya ngayon samantalahin natin na igala ang isang magandang araw, di ba? Pero bago kayo magala, mga manoy, ibigyan ko kayo ng konting paalala lang na bago kayo sumampa sa inyong mutmut, make sure na double check nyo yung mga gulong. Baka malambot. Tapos siguraduhin yung inyong mga brakes ay nagana ng maayos. You know, visual check lang. Sa gulong, importante sa lahat ang gulong. Check nyo yung tire pressure ng gulong nyo. Yeah. Tingnan nyo yung mga baka mamaya may leak o kaya may tawag nito, may something na unusual. Yung belt, kailangan titingnan nyo parati. Itong napaka-importante rin ito, yung niya, yung pre-play niya. Basta double check nyo lang palagi bago kayo sumampa sa motor. At higit sa lahat, ang pinaka-importante ay huwag kalimutan manguros or magdasal. Kasi yan ang pinakamahalaga talaga sa isang motorista, na huwag makakalimot hingi ng gabay sa Diyos habang ikay naglalakbay o kung saan ka man pupunta. Yan ang mahalagang sandata ng isang motorista. Anyway, si Till ang aking gagamitin ngayon. Common Till to ang pangalan nito. Siya ay 2005 model na Harley Davidson Sportster XL 1200 XL Custom. Yan. Medyo na siya, luma na, pero okay pa rin. Pahingahan muna natin si Apple kasi medyo mabigat. I mean, kailangan din kasing gamitin to minsan si Common Till. Eh, susunod gagamitin natin si King. Ayan si King. Ano naman yan? 2002 na yan, Harley Davidson. Pero nakakulambo muna siya dyan. Okay. Ito yung 2021 ng Multistrada. Kay naman yan, kay Al. Kaya lang hindi nakaka-ride kasi busy sa trabaho. Okay guys, samahan nyo ako sa aking short ride ngayong araw na to. Tara! Okay. Umpisa na natin ikot-ikot mga manoy. Although araw, magandang langit, pero may konting hangin at saka malamig ang simoy ng hangin. Para kang may yelo ang palo ng hangin. Anyway, ngayong araw ang ating pag-uusapan ay patungkol sa mindset ng isang rider. Namamalya yung aking Common Till kasi malamig pa.
tigil muna tayo at mayroon tayong aayusin. Ha? Ikot-ikot lang. Ha? Dito marinig. Hindi. Ganyan talaga siya. Kaya mahalaga talaga yung nag-i-scanning ka ng ulo mo. Titignan mo yung left and right ang side mirror mo, what's going on sa likuran mo. Kasi katulad nga na sinasabi ko, mayroong nasa likuran mo na matuli ng sasakyan. Possible na baka may kausap o kaya nagsi-cellphone. Then one thing you know, sasagasaan ka, pupundulin ka na lang. Kaya siguraduhin mo na meron kang in-approve at saka tsakin mo na nandun siya sa kabilang lane. Katulad ito, matulin niyang kanina. Kaya inano ko na sinigurado ko na nasa left lane siya. At saka itong sasakyan na nasa likuran ko, minumonitor ko siya para sakaling nababayaran siya sa akin, sisiguraduhin ko na nandun na siya sa left lane para overtaken niya or ikaw na lang mag-speed up. Ganon. Yeah. Ito nga pala yung Point Pugo. Isa sa base dito sa Oxnard. Ito yung air base. Point Pugo. Yan, ito yung sabi ko sa sakyan na nasa likod ko. Yung Audi. Matulin yung dating niya eh. Kaso, may sasakyan din sa likod niya, nasa kaliwa, kaya hindi siya nakalipat kagad. Pero minumonitor ko siya kasi baka mamaya run over niya na lang bigla, di ba? Mahirap na. Iyon yung mga mindset natin kailangan. Hindi yung basta magupo mo sa motor, okay ka na. Kailangan na anuin mo lagi. Sabi nga ng matatanda na i-anticipate mo parating something na may mangyayari o kunyari yung sasakyan. I-anticipate mo na baka ganito, baka gano'n. Diba? Hindi masama yung gano'n ang mindset mo. Para protection mo na rin. Marami kasi ako nakikita na rider. Basta umupo, wala na silang pakialam. Intindi lang nila yung harapan. Hindi nila tinitignan yung likuran kung ano nangyayari sa likod mo. Diba? So, yan ang mahalaga kapag ikay nagmumotor. Dito sa motor, wala tayong kalaban-laban dito. Imagine, dadalawa lang ang gulong dito. Unlike sa mga sasakyan, apat ang gulong, steady sila. Kaya doble ingat.
tinatawag nilang biyak na bato daw to. Sa likuran ko, ito yung biniyak na ayan, biniyak na bato. Inanuhan ng daan, ginawa ng daan. Tingin-tingin lang tayo dito, medyo maalon at saka mahangin. Marami dito nagtatambay sa gabi. Alam mo na yung mga magjowa. Taas ang clip dito. Kasang hangin? Ewan ko kung naririnig nyo ako. I mean, naririnig nyo yung hangin. Lamig. Kaya bukas ng gabi yata, umpisa na ng yung parating na storm. Ano yun, bali 4 o 5 oras na ulan. Kaya sinamantala natin ngayong araw mag-ride. Mga ilang araw tayo hindi makakapag-motor-motor nito, gawa nga na yung storm na paparating. Ano yun? Massive storm, sabi ng news. Malaki yung sinasakop niya na na area. Kumbaga dyan sa atin sa Pilipinas, I think buong Luzon, yun ang sasakupin niya. Yeah. Kaya sana maging okay lahat. Wala namang sana wala rin kasamang malakas sa hangin. Ay, grabe yung yung palo ng nabuhangin galing dyan sa truck. Sakit. Kakarga kasi ng buhangin ng mga yun So yung mga tira-tirang buhangin sa loob, nililipat ng hangin. Sapul na sapul yung nasa likod niya Kawawa naman yung mga sasakyan na yun na nakapunta sa kanila. Walang kamalay-malay masisira yung kanilang mga pintura. Kaya ako, pag nag-drive ako ng gano'n talagang ako, nagbibigay ako ng distance para hindi mo masapo lahat. May tumilamsik man, kumbaga sa kapiraso na lang. Tulad itong truck na nasa harapan ko, bigyan ko na lang siya ng distance at least mga 100 feet para safe tayo. Kasi baka mamaya may malaglag dyan at dala-dala niyan, di ba? Never know. Kaya kailangan talaga i-anticipate mo lahat. Ayan, dito na tayo mga Manoy sa Neptune's Net, ang pinaka sikat dito na tambayan ng mga motorista, yung mga riders. Kaso ngayon syempre malamig, kaya kukunti lang dito. Pag summer, makita mo dyan ang tropa. Grabe. Park muna tayo dito saglit
sightseeing. Okay. Check natin dito sa ano, restaurant ang Neptune's Net kung anong lagay, pero mukhang walang masyadong tao kasi nga napakalamig. Tsaka yun, ulan bukas, ulan, grabe. 4 na araw yata o 5 araw ang darating na bagyo. So anyway, itong Neptune's Net na to, na ano to sa ano, kung i-google mo yung, di ko lang alam kung anong episode o anong ano ng Fast and Furious, pero dito yon yung movie ng Fast and Furious. Sarap dito magbimbay kasi kaso wala masyadong tao. Ayun, mayroon din dalawa, tatlo, mayroon sila, walang masyadong ano drive kasi nga mahangin. Bukod sa mahangin, malamig, kaya walang ano. Yung isang tropa nag-aayakag doon naman sa Lake Casitas, pero hindi na tayo makakasama doon kasi may mga ano tayong gagawin maya maya. Kailangan ko i-secure yung ano, aking canopy doon sa backyard kasi kawawa naman yung ano, mga pusa doon ang ano, kanilang shelter. Ayun, meron akong ano, cargo ship siguro yun. Kaya baka mag-deliver doon sa ano, sa Port Hueneme ng ano, saging. Laki yun. Nasa laot. Ayun, kung nakikita nyo. Okay, that's it mga guys, pauwi na tayo. Manoy, kaya naman uli. So nasa bawa ko nag-rider sa atin, ano kami, Bataan Loop. Tumatakbo na mahigit 100 sa STX, pero hindi mo naramdaman yung ano, hindi namin maramdaman yung hangin na pumapalo sa katawan. Unlike dito, tumakbo ka lang dito ng 60 kilometers per hour, ramdam mo talaga yung palo ng hangin. Ewan ko bakit gano'n. Kaya malapit na ulit tayo doon sa tinigilan natin kanina na biyak na bato. Tayo, uwi na. Tambay na lang ako doon sa kapihan saglit. Kape-kape. Then uwi para makapag prepare na ng pang lunch. Mayroon pang solo kayod kasi wala kang asahan na ano nagagawa ng mga dapat mong gawain sa bahay. Ikaw lahat ang gagawa. Pero yun lang, mas lang na masaya ka, di ba?
mag-isa ka man sa buhay o may kasama ka, mahalaga, happy ka at saka wala kang masyadong iniintinding problema. Pasado mag-ikot-ikot. Kasi ang ganda ng araw. Walang kaulap-ulap. Kaso mahangin at saka malamig. Tayo, di ko pala na-check yung temperature, kung ilan ang temperature ngayon. Pero pwede naman ako tumigil. Titigil ako dito sa shoulder. Hanap lang tayo ng medyo safe. Then tigil tayo. Ayan, dito pwede tayo dito. Yeah. Tigil muna tayo, tapos check natin saglit yung temperature. Okay guys, so far ang temperature is 48 degrees Celsius sa Fahrenheit. Tapos ano naman sa atin ano naman 9 degrees Celsius. Sa amin dito 48 degrees. Hindi pala Celsius, 48 degrees sa Fahrenheit. Okay, yun lang update ko. Lamig 9, pero mo na 9 degrees Celsius, malamig nga talaga yon. Okay. You need a ride somewhere? Excuse me? I saw your bike, your emergency. Oh, no, I'm okay. Ride? Yeah, I'm Good? okay. I just okay, cool. Thank you. Yeah. All right. I appreciate it. Yeah, no problem. Goods Samaritan. Pinigilan ako kasi akala niya raw kailangan ko ng ride or tulong. Ganun kasi dito anuhin ka, i-ask ka nila ng assistance, pero napakabait naman. Kaya tumigil kasi ako dahil nagano ako ng temperature, check. Shout out tayo, mama, ang mo, bait mo. Talagang pinuntahan niya pa ako dito. Galing yata siya doon sa doon sa may beach. Pumunta pa siya dito para i-check lang kung kailangan ng tulong.
Okay guys, almost here. Mag-stop muna ako dito sa donut shop. Palipas ng oras, ilang minuto, then uwi na. So maraming salamat sa sama nyo sa akin sa araw na to. At sana'y maging maayos din ang inyong mga araw. Kaya ingat-ingat lagi mga Manoy. Alright? So anyway, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe nga pala at saka mag-likes and comments. Tsaka i-click nyo na rin yung notification bell natin dyan para ma-notify kayo every time na meron tayong bagong i-upload na video. Okay? Salamat sa inyong lahat mga Manoy. Have a nice day. Alright? Bye-bye.